Magandang umaga mga kapatid. Kayo ay malugod na tinatanggap sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Sa sandaling ito, tayo ngayon ay aawit. Ating awitin ang song number 34. Ngayon ay makapakinig tayo ng isang napapanahong pahayag. Ang paksa ng pahayag ay lumakad sa daan ng katapatan. Ulitin ko po, ang paksa, lumakad sa daan ng katapatan. Ito ay iaharap sa atin ni Brother Joey Dumalaon. Ang katapatan ay nangangahulugan ng kagalingan sa moral at pagkakaroon ng ganap at buong pusong debosyon kay Jehovah. Yan pala yung ibig sabihin kapag naririnig natin yung salitang katapatan. Makikita ang katapatan sa paraan ng pamumuhay natin na laging nagtataguyod ng katwiran, hindi nangangatwiran. Magkaiba yun, mga kapatid? Laging nagtataguyod ng katwiran. Kaya naman, kailangan dito yung tamang motibo. Tamang motibo ng puso na may kasamang pagkilos. Kaya, pasisimplihin natin mga kapatid para ipaliwanag ito. Sa simpleng salita, lumalakad tayo sa katapatan kapag sinusunod natin ang utos ng Diyos na Jehovah na ibigin siya ng ating buong puso, kaluluwa, at pag-iisip.
Yun na po yung pinakabuo nun. Ngayon, nakita na natin, nalaman natin kung ano yung ibig sabihin ng paglakad sa daan ng katapatan. May tanong, ano naman ang kailangan nating gawin para makalakad tayo sa katapatan? Pakisuyo po mga kapatid sa inyong mga Bible, basahin po natin yung unang teksto, Awit 119, 1 hanggang 3. Awit 119, 1 hanggang 3. Maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang landas at lumalakad ayon sa kautusan ni Jehova. Maligaya ang mga tumutupad sa kanyang mga paalaala at buong pusong humahanap sa kanya. Hindi sila gumagawa ng masama, lumalakad sila sa kanyang mga daan. Para makalakad tayo sa katapatan, maliwanag doon sa binasa nating teksto, may dalawa tayong kailangan gawin. Ano yun? Una, dapat nating alamin ng patuloy ang kalooban ng Diyos na Jehova. Pangalawa, kumilos base sa kaalamang nakuha natin at ikapit ito sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Kaya sa panahon natin ngayon, makikita natin na parang marami ang hindi nagiging tapat. Kaya isang hamon na mapanatili ang katapatan sa panahon natin ngayon. Kailangan ng pagsisikap, ng bawat isa, ang pagsisikap para magawa ito. Pero, nakakatuwang sabihin, mga kapatid, na napagtatagumpayan ito ng milyong-milyong saksi ni Jehova. Nagagawa ito ng mga kapatid natin. Paano ba natin mapapanatili ang katapatan natin? Aalamin natin ngayon kung anong mga paraan ang gagawin natin. At tutulungan tayo ng ating gagamiting teksto, ipapakita ng Awit 26 kung ano ang tutulong sa atin na lumakad sa katapatan. Kaya pinakikisuyuan ko po kayo na pakihanda ang inyong mga Biblia dahil susuriin natin yung buong kabanata ng Awit 26. Ang isa sa sumulat ng awit, walang iba kundi si Haring David. Pakisuyo po sa ating sa tekstong babasahin natin, Awit 26:1. Awit 26:1. Hatulan mo ako, O Jehova, dahil lumakad ako ng tapat. Laging buo ang tiwala ko kay Jehova. Pansinin natin yung salitang lumakad ng tapat. Si Haring David ay may buong pusong debosyon at pag-ibig sa Diyos na Jehova. At ipinakita niya ito sa paraan ng kanyang pamumuhay. Kaya mahalaga na tayo rin, para makalakad ng tapat, kailangan din natin magkaroon ng buong pusong debosyon at pag-ibig sa Diyos na Jehova. At tulad ni Haring David, sikapin nating ipakita sa paraan ng pamumuhay natin. Lalo na kapag napapaharap tayo sa sitwasyon na hindi magandang kalagayan. Yan yung kailangan nating gawin. Ano pa yung tutulong sa atin? Tignan naman natin yung binabanggit ng Awit 26:2. Awit 26:2. O Jehova, suriin mo ako at subukin. Dalisayin mo ang kaloob-looban ng aking isip at ang aking puso. Ang keyword natin dito, yung salitang suriin. Nakita natin doon sa teksto na si Haring David mismo, hiniling niya sa Diyos na Jehova na suriin, subukin at dalisayin siya. Si Haring David ay kagaya natin, hindi rin siya sakdal. Nakaagawa siya ng mga pagkakamali. Naagawa siya ng pagkakamali nung nabubuhay pa siya. Pero tinukoy siya ng Biblia bilang isang lalaki na lumakad taglay ang katapatan. Bakit? Dahil iniibig ni Haring David ang Diyos na Jehova. Sa panong paraan? Inamin ni Haring David nang bukal sa loob niya yung mga pagkakamaling nagawa niya. At pagkatapos ito, tinanggap niya yung saway sa kanya at itinuwid ang kanyang daan. Kaya dun sa pagsusuri, nakita natin si Haring David, di ba? Mismong siya ang humiling. Kaya tulad ni Haring David, lagi rin nating hilingin sa Diyos na Jehova na suriin ang ating puso. At pagkatapos, isang example si Haring David,
kung kinakailangan gumawa ng pagbabago, gawin agad iyon. Tingnan naman natin ano yung binabanggit naman sa atin ng Awit 26:3. Awit 26:3. Dahil ang iyong tapat na pag-ibig ay laging nasa harap ko, at lumalakad ako sa iyong daan ng katotohanan. Napansin niyo po yung keyword dyan? Lumakad sa katotohanan. Paano kaya natin ito magagawa? Alam ni Haring David ang mga gawa ng Diyos na Jehova at may pagpapahalaga niyang binubulay-bulay ito. At kung paanong ipapakita o pinakita ng Diyos na Jehova ang maibiging kabaitan niya, doon nag-focus si David. Sa atin, paano naman natin magagawa na lumakad sa katotohanan? Tutulong naman sa atin ang regular na pag-aaral ng salita ng Diyos at yung personal study. Malaking bagay ang maitutulong sa atin ito. At pagbubulay-bulay, na ang meaning sa simpleng salita ay seryosong pag-iisip sa ating mga natutuhan. Hindi lang pala basta personal study, seryosong pag-isipan yung mga natututuhan natin. Mahalaga ito dahil para makalakad tayo sa katotohanan tulad ni Haring David, dapat lubusan nating kilala ang Diyos na Jehova. So, dalawang benefit, no? Pag ginagawa natin yung seryosong pag-isipan. Mas napapalapit ang kaugnayan natin sa Diyos na Jehova at yun ang tutulong naman sa atin para lumakad sa katotohanan. Tingnan naman natin ngayon yung binabanggit ng Awit 26, 4, and 5. Awit 26, 4, and 5. Hindi ako sumasama sa mga taong mapanlinlang at iniiwasan ko ang mga mapagkunwari. Napupuot ako sa masasama at hindi ako nakikihalubilo sa kanila. Kanina sa kinanta natin, kasama ito sa lyrics, di ba? Ang keyword natin sa binasa nating teksto, pag-iwas sa masasamang kasama. Isa pang nagpatibay ng katapatan ni Haring David sa Diyos na Jehova ay yung kanyang pag-iwas sa mga taong mapanlinlang at kinapuotan niya ang masasamang kasama. Kamusta naman po tayo? Tumatanggi ba tayong makisama sa mga ganitong tao, sa mga sinungaling at mapagpakunwari? Itinatago ng ilan, sabi nga, itinatago ng ilan ang kanilang tunay na pagkatao at pakunwaring nakikipagkaibigan sa atin. Marami niyan sa ngayon at maaari ding itago ng apostata yung motibo naman din nila. Para ano? Para mailayo naman din tayo sa Diyos na Jehova. Kaya napakahalaga nung paalala sa atin na ito ni Haring David. Napakahalagang iwasan natin ang masasamang kasama. At hindi lang ito basta doon, kasama din dito yung mga programa sa TV, pelikula na pinapanood natin. Kasi baka naaapektuhan na rin tayo nito. Mga site sa internet. Bigay tayo ng example. Siguro halos lahat na nandito, merong social media app, yung Facebook. Maganda naman yung layunin para ma-reach out natin yung mga kamag-anak, mga kaibigan natin. Pero ito yung paalala. Accept na lang ba tayo ng accept at send ng friend request kahit hindi natin talagang kilala at lalo na hindi naman natin kapananampalataya? Tandaan natin, kapag nag-click tayo, di ba, yung circle of friends niya, mabibview mo na rin. Lalabas yun sa add friend mo. Lalabas yun doon. So, magandang paalala ito sa atin, ano? Paano naman kung may ilan sa kongregasyon na nagtataguyod ng dobling pamumuhay? Nakakalungkot. Sabi nga nila, real talk, nangyayari ito. Paano naman kapag may ganon?
Ganito yung karanasan ng isang kapatid, ang pangalan niya si Jason. May ganong kaibigan si Jason sa loob ng kongregasyon. Isang araw sabi ni Jason, kinukwento niya, sinabi ng isa sa kanila sa akin, hindi importante kung ano ang ginagawa natin ngayon. Dahil kapag dumating ang bagong sistema, pakinggan niyo po sabi dito mga kapatid dito, dahil kapag dumating ang bagong sistema, mamamatay lang din naman tayo. Sipin niyo yung salitang ginamit doon. Kaya, sabi naman ng isa sa kanya, tama yun. Hindi natin malalaman kung ano ang hindi natin naranasan. Mga kapatid ito. Kaya, anong naging reaksyon ni Jason? Ang ganong pananalita ang nagmulat sa akin na ayokong mamatay kapag dumating ang bagong sistema. Kaya may katalinuhang pinutol ni Jason ang pakikisama niya sa gayong mga individual. Kaya naman, sumulong si Jason, at itong karanasan niya mga kapatid, matagal na ito Nung isinulat ito, nung nilagay ito sa reference, MS siya nun. Naging MS si Jason. Baka ngayon, elder na siya. Kaya, ano yung nakatulong kay Jason na gawin ito? Tingnan nga natin yung unang Korinto 15:33. Hindi na natin babasahin mga kapatid. I-take down note na lang natin. Ito yung payo ni Apostol Pablo. Na ano yun? Ang diwa, kunin natin. Huwag magpalinlang. Yun. Pinaka buod nun o punto nung sinabi ni Pablo, payo ni Pablo, huwag magpalinlang. Kaya napakahalaga na umiwas sa masasamang kasama. Basahin naman natin ngayon, Awit 26:6. Awit 26:6. Huhugasan ko ang mga kamay ko dahil wala akong kasalanan at lalakad ako sa palibot ng iyong altar, O Jehova. Ang keyword natin dito ay yung salitang lalakad. Gusto ni Haring David na manatiling malinis sa moral para masamba at maipahayag niya ang kanyang debosyon sa Diyos na Jehova. Paano naman tayo? Paano tayo lalakad? Hinuhugasan natin ang ating kamay sa kawalang sala at lumalakad sa palibot ng altar ni Jehova sa pamamagitan ng pananampalataya sa hain ni Jesus. At dahil sa gayong pananampalataya, nagiging kalugod-lugod o sa simpleng salita ay katanggap-tanggap kay Jehova ang ating debosyon sa Kanya. Ganun pala yung paraan, O yun yung gagawin natin, yung sa pananampalataya sa hain ni Jesus. Pag ginawa natin ito, tulad ni Haring David, parang literal tayong lumalakad sa palibot ng altar ni Jehova. Ngayon, tignan naman natin, paano naman tayo mga kapatid? Para magawa ito, ano yung tutulong sa atin? Siyempre, kailangan din natin ng tulong para makalakad tayo sa altar ni Jehova. Ano yung magagawa? Tignan natin. May binanggit siyang isang gawain na tutulong para magawa natin ito. Awit 26:7. Awit 26:7. Para iparinig ang pasasalamat ko at ihayag ang lahat ng iyong kamanghamanghang gawa. Nakita niyo po dyan yung keyword sa teksto? Iparinig. Nauudyukan din ba tayo, mga kapatid? Tulad ni Haring David, na iparinig o ibahagi sa iba ang mga nalalaman natin tungkol kay Jehova? Kapag iniisip natin yung nagawa ng pantubos, hindi ba parang sabi nga napupuspos ang ating puso? At dahil doon, papakita natin na pinapahalagahan talaga natin yung haing pantubos ni Jesus. At ito ay mula kay Jehova. Kaya kailangan taglay ang pasasalamat sa ating puso, iparinig natin sa iba ang kamanghamanghang gawa ng Diyos na Jehova. Sabi nga, di ba, sa pagbabahay-bahay. Doon natin ito magagawa. Pagsuporta sa gawaing ito, mga kapatid, ay importante. May kinalaman sa pangangaral. Bukod siyempre doon sa common na ginagawa natin, pagbabahay-bahay, informal witnessing, marami pa Marami pa tayong pwedeng gawin at suportahan. Ano yun? Una, may mga kaayusan ng bawat kongregasyon sa kahit witnessing. Pwede tayo makibahagi dito. Letter writing and telephone witnessing. SMPW.
seldom work in an assigned territory, mag-SKE. Yun yung mga pwedeng gawin. Sa lokal na kongregasyon, paano kaya? Sa local congregation naman, pwede tayong mag-apply ng auxiliary o kaya regular pioneer kung nasa kalagayan. Kapag nakikibahagi tayo sa gawaing pangangaral, ano po ba mga kapatid, na naiiwasan din nating maging tulad ng mga tao sa sanlibutan. Kasi ang gawaing pangangaral ay isang proteksyon para sa atin sa espiritual. Paano naging proteksyon yun? Tutulong ito sa atin na manatiling malinaw yung pag-asa natin sa inaharap at mapasigla ang pag-ibig natin sa Diyos na Jehova at sa ating kapwa. Kaya sikapin nating makibahagi sa gawaing ito. Mga kapatid, no? Ini-encourage tayo habang nasa kalagayan, makibahagi tayo sa gawaing ministeryo. Ngayon, tignan naman natin yung awit 26:8. Awit 26:8. Jehova, iniibig ko ang bahay na iyong tinitirhan, ang lugar kung saan naroon ang iyong kaluwalhatian. Noon, ang tabernakulo at altar nito para sa sentro ng pagsamba kay Jehova. At doon sa binasa nating teksto, dito nalulugod na manalangin si Haring David. At sa teksto natin, mga kapatid, na binasa, nakita niyo ba yung keyword na ginamit dyan? Bahay. Yun ang keyword dyan, bahay. Gustong-gusto ba nating magtipon sa mga lugar kung saan natututo tayo tungkol sa Diyos na Jehova? Bawat Kingdom Hall, katulad nito, no? Napakaganda ng Kingdom Hall ninyo. Maalwan, komportable. Bawat Kingdom Hall, yung mga regular na programa nito, ay isang pagtuturo at nagsisilbing sentro ng pagsamba kay Jehova. Kaya kapag dumadalo tayo, sikapin nating mabuti na kumuha ng kaalaman at iwasan ang mga bagay na pwedeng makagambala sa atin. Bigay tayo example. Cellphone. Halos lahat tayo rito may cellphone. Hindi naman pinagbabawal na gumamit o magdala ng cellphone sa Kingdom Hall. Pero, may reminder sa atin. Ano yun? Na iset natin ito sa silent mode sa oras ng pulong. Bakit? Para hindi makagambala. Dahil tinatalakay sa pulong ang maibiging paalaala ng Diyos na Jehova. Kaya, maganda ang payo sa atin ng Hebreo 10:24 na ang diwa, isaalang-alang ang bawat isa. At sa Hebreo 10:25, na ang diwa naman, hindi pinababayaan ang ating mga pulong. At para idiin ang kahalagahan ng ating pagpupulong, ginamit doon yung salitang, gawin ito ng higit pa. Para ipaalala sa atin na mahalaga ang ating pagpupulong. Tayo mga kapatid, pwede tayong i-compare sa cellphone na binanggit natin kanina. Naniniwala ba kayo doon? Pwede tayong i-compare sa cellphone? Sa paanong paraan? Sa epekto ng impluwensya ng sanlibutang ito, anumang oras pwede tayong manghina. Hindi lang sa pisikal, pati sa espiritual, na pwedeng maging dahilan para maiwala ang ating katapatan. Ano yung pagkakapareho natin sa cellphone? Di ba ang cellphone nalolobat? Tayo rin pwedeng malobat. Sabi diyan, dahil sa epekto at impluwensya ng sanlibutang ito. Ngayon, ang cellphone, kapag lobat na, anong ginagawa? China-charge. Sinasaksak sa kuryente. Tayo, pag nalobat, paano tayo magcha-charge? Sabi rito, macha-charge tayo sa pamamagitan ng ating mga pulong. Dahil ang ating mga pulong ay paglalaan ng Diyos na Jehova para magbigay ng pampatibay sa espiritual na kailangan natin. At yun ang tutulong para makapagbata tayo hanggang sa alisinan niya ang balakid na sistemang ito ng mga bagay. At isa pa, sa panahon natin ngayon, maraming nagaganap na pagbabago at ang mga pagbabagong ito ay itinatawid sa kongregasyon. Siyempre, sa panahon ng pulong. Kaya paano kung hindi tayo dadalo? Paano tayo makakasabay sa mga pagbabago na nagaganap sa organisasyon ng Diyos na Jehova? Dapat nating ituring na higit na mahalaga, tulad ng binanggit kanina, ang pagdalo sa ating mga pagpupulong. At kapag dumadalo naman tayo,
iwasan nating magka-FMD. Pamilyar ba kayo doon mga kapatid sa FMD? Paliliwanag ko. F, foot. Oras ng pulong, hindi mapakali, lakad ng lakad. M, mouth. May tinatalakay sa pagpupulong, nakikipagtalakayan ka rin sa katabi mo. Nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo sa oras ng pulong. D, disease, sakit. Bakit? Baka nakakahawa ka na sa iba. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Yan may remedy. Sabi nga, may remedy dyan. Ano yun? 3 letra lang din. SSS. Hindi ito yung hindi ito yung hinuhulugan para yung kinakaltas natin sa trabaho. Hindi ito yon. Ano yon? Unang S, smile. Kapag dumadalo tayo, sabi nga, start your day with a smile para good vibes sa mga kapatid. Di ba? Makakahawa ka. Ngayon, pangalawang S, sit. Alam mong malapit na yung oras ng pulong, tahimik na umupo sa napili mo, sa paborito mong upuan. Yung third na S, silent. Ano yun? Makinig ng maigi sa pagpupulong. Yan yung 3 S, mga kapatid. At ang pagdalo sa mga pulong ay paraan din ng pagtupad ni Jesus sa pangako niya sa Mateo 11:28. Ano yun? Pumarito kayo sa akin at pagiginhawain ko kayo. Tanong, sino dito ang pagkatapos ng pulong ay parang ang bigat-bigat ng pakiramdam? Wala, di ba? Kasi nakakaginhawa yung ating mga pagpupulong. At ang bawat pulong, pagkakataon din para magpakita ng pag-ibig, makilala ang isa't isa, at tumanggap at magbigay ng pampatibay. Sasamantalayin natin din yung pagkakataon na yon. Ngayon, tignan naman natin mga kapatid, lumakad sa daan ng katapatan upang maiwasan naman ang kapahamakan. Tignan natin, Awit 26:9. Awit 26:9 and 10. Huwag mo akong puksain kasama ng mga makasalanan, at huwag mong kunin ang buhay ko kasama ng mga taong mararahas. Ang mga kamay nila ay gumagawa ng kahiyahiyang mga bagay, at ang kanang kamay nila ay puno ng suhol. Ano ibig sabihin nito? Tulad ni Haring David, ayaw nating mamatay kasama ang makasalanan. Kaya magmakaawa tayo sa Diyos na Jehovah. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita ang kawalang kahihiyang paggawi. At hindi lang yon, parang normal na lang. Parang normal na lang sa atin ito. At katanggap-tanggap na. At dahil din ito mga kapatid, sa impluwensya ng magazine, pelikula at website, kagaya ng tinalakay natin kanina. At posible ding yung pakikisama sa masamang tao sa pamamagitan ng internet. Yan nga, nabanggit natin yung app, yung Facebook. At alam niyo ba mga kapatid na kapag ito daw, sabi dito sa outline, dahil dito, pwedeng humantong sa mahalay na paggawi o porniya. At ang porniya na ito, kapag nasanay ka na, pwedeng humantong sa panonood ng pornografya. Kaya sabi, iwasan talaga natin ito at mahirap yung impluensya. Kaya dapat na pagsikapan, lalo na ng mga kabataan na labanan ng immoral na mga impluensya ng sanlibutan. Sa panahon natin ngayon, marami ang ginigipit na iba na makipag-date o makipagrelasyon kahit napakabata pa nila para mag-asawa. Naiiwasan ng mga kabataang nagsisikap na lumakad sa daan ng katapatan ang kirot at karamihang idinudulot ng immoral na paggawi kapag sabi nga, iniiwasan natin ito. Hindi lang ito sa mga kabataan, dapat ding ingatan ng mga adulto ang kanilang katapatan. Paano naman sa mag-asawa? Sa mag-asawa, paano nila maiwasan ang kapahamakan? Hindi ka ba nakikipag-flirt o nakikipagligaw biro? Sa mga may asawa. Alam ba sa trabaho mo na may asawa ka na? Yung iba, alam na alam kasi sa monitor ng computer nila, nandun yung profile nila, pamilya nila Sa cellphone. Profile. Paano kung wala kang computer, wala kang cellphone? Paano mo maipapaalam na may asawa ka na? Sa mga may asawa, pakicheck nga po kung suot ng mga asawa niyo yung wedding ring nila. Suot po ba? Ako, mukhang mamaya may lumapit sa akin
Suot po ba nila? Sa isang simpleng paraan, na ipapakita ito, na may asawa na sila. Tandaan natin mga kapatid, na mapapanatiling matibay at mapayapa ang mga nag-iingat ng katapatan ang kanilang pag-aasawa. Pagdating naman sa negosyo, makikita sa tapat na paggawi at sa paggawa ng pasyang kaayon ng kalooban ng Diyos na Jehova. Kaya ang pag-iisip, ang seryosong pag-iisip sa mga kapakinabangan ng ating pananatiling tapat ay tutulong sa atin na maglinang ng pagkapuot sa lahat ng masasamang impluensya. Ngayon naman, talakay naman natin yung luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paglakad sa katapatan. Nakakapagpatibay na makitang milyong-milyong Kristiyano sa ngayon ang lumalakad sa daan ng katapatan. Lagi sana nating sikaping ipakita sa paraan ng pamumuhay natin na iginagalang natin at kinikilala ang soberanya ng Diyos na Jehova. Huwag nating hayaang maakit tayo ni Satanas na gumawa ng bagay na pwedeng magsapanganib sa mahalagang kaugnayan natin sa Diyos na Jehova. Basahin po natin yung huling teksto, Awit 26:11 and 12. Awit 26:11 and 12. Pero ako, lalakad ako ng tapat. Ililigtas mo ako at kakaawaan. Nakatayo ako sa patag na lugar. Sa malaking kongregasyon, pupurihin ko si Jehova. Sa pagbanggit ni Haring David sa kanyang determinasyong maging tapat, humihiling din siya ng katubusan. Kaya sa pagtalakay natin ng kabuuan ng Awit 26, sana ay napatibay tayo nito na maipakita sa ating buhay na makapanatiling tapat kahit hindi tayo sakdal. At habang inihintay natin ang bagong sistema, makakapagtiwala tayo na katulad ni Haring David, pagpapakitaan din tayo ng lingap ng Diyos na Jehova dahil sa pagsisikap natin na lumakad sa daan ng katapatan. Isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Brother Dumalaon, sa mahusay na pagtawid ng pahayag. Natulungan kami nito na lumakad sa daan ng katapatan at manatili sa paglakad rito. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral na bantayan. Ito ay ihaharap sa atin ni Brother Ray Barin. Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Bago tayo tumungo sa ating pag-aaral ng bantayan, tayo muna ay aawit. Kaya pakisuyong tumayo kung angkop sa inyong kalagayan. Awitin natin yung song number 56. Manindigan ka sa katotohanan. Kawikaan 3, 1 and 2. Subaybayan natin ang himig at umalinsabay tayo.
Ang tema na pag-aaralan natin sa umagang ito ay manatiling malapit kay Jehovah habang kumukuha ng karagdagang edukasyon. Hango ito sa temang teksto sa Filipos 3:16, sabi doon, anumang antas ng pagsulong ang naabot na natin, patuloy tayong lumakad ng maayos sa gayong landasin. Kung natatandaan nyo, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung tungkol sa paggawa ng matalinong desisyon kung kukuha ka pa ng karagdagang edukasyon. Kung sakaling ikaw ay nakapag-decide naman na kumuha ng karagdagang edukasyon, ano yung makakatulong sa iyo na maging timbang at mapanatili yung malapit na kaugnayan kay Jehovah? Yun ang matatalakay natin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kaya matututuhan natin yung 4 na prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa atin na manatiling malapit kay Jehovah kung magpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon. Ano ba yung 4 na yun? Una, huwag pabayaan ang spiritual na routine mo. Pangalawa, bantayan ang kakayahan mong mag-isip. Pangatlo, gamitin ng tama ang oras mo. At pang-apat, patuloy na lumakad kasama ng marurunong. So talakayin na natin mga kapatid, inaasahan ng inyong pakikibahagi sa ating pag-aaral ngayong umaga. Bilang pagpapasimula, subaybayan natin yung pagbasa sa unang 2 parapo. Pakisuyan natin si Brother Tisara sa pagbasa. May mga lingkod ni Jehovah na nagpasyang kumuha ng karagdagang edukasyon nang makatapos na sila sa itinuturing ng gobyerno na pangunahing edukasyon. Posibleng iniisip nila na makakatulong iyon para makahanap sila ng trabahong makakasuporta sa paglilingkod nila kay Jehovah. Kung nagpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon, paano mo masisigurado na makakapanatili kang malapit kay Jehovah? Siguradong napaharap ka na sa maraming hamon sa nakalipas na mga taon ng pag-aaral mo at nakapanatili kang tapat kay Jehovah. Iyan pa rin ang kailangan mong gawin. Kailangan mong patuloy na lumakad ng maayos sa gayong landasin. Ang pandiwang Grego na ginamit sa pananalitang lumakad ng maayos sa gayong landasin ay isang terminong pangmilitar noon na tumutukoy sa sabay-sabay na pagmamarcha ng mga sundalo. Kung nagpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon, kailangan mong patuloy na magmarcha paabante sa paglilingkod kay Jehovah, hindi umaatras o basta lang nakatayo. Tatalakayin sa artikulong ito ang 4 na prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa iyo. Nakatulong na sa iyo ang mga prinsipyong ito noon at makakatulong pa rin sa iyo ang mga ito habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon at kahit makatapos ka na. Salamat. Tanong natin sa 1 and 2 sa unang tanong, kung nagpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon, ano pa rin ang kailangan mong gawin? Si Ethan, pakisiyo. Kailangan mong patuloy na lumakad ng maayos sa gayong landasin po. Ayan. No. Lumakad ng maayos sa gayong landasin. May kinalaman dyan, basahin natin yung Filipos 3:16. Subaybayan natin yung pagbasa. Gayunman, anumang antas ng pagsulong ang naabot na natin, patuloy tayong lumakad ng maayos sa gayong landasin. Ayun, hindi yung temang teksto natin. Kaya ang tanong sa letter B, anong ibig sabihin ng patuloy na lumakad ng maayos sa gayong landasin? Sister Suniga. Ito'y tumutukoy sa terminong pangmilitar noon na ibig sabihin, sabay-sabay sa pagmarcha ng mga sundalo. Sa katulad ng paraan, pag kumuha ang isa ng karagdagang edukasyon, kailangang patuloy siyang magmarcha paabante sa paglilingkod kay Jehovah at patuloy na lumakad ng maayos sa gayong landasin, anumang antas ng pagsulong ang naabot niya. Ayan. So, mayroon pa kayong karagdagang komento? Ano yung pinakadiwa nun? Sister Banikid? Si Dayan? Kaya yung salitang hindi umaatras o tumitigil sa paglilingkod kay Jehovah at hindi rin basta lang nakatayo, kundi patuloy na gumagawa ng pagsulong sa espiritual at patuloy na nagiging tapat kay Jehovah. Ayan.
Sister Francia? Kaya habang kumukuha ng karagdagang impormasyon o edukasyon, kailangan na tuloy-tuloy pa rin yung pagsulong na hindi humihinto na patuloy na mamuhay bilang Kristiyano. Salamat. Brother Pambib? Pag iniisip natin o ini-imagine natin yung pagmamarcha ng mga sundalo, napakaayos nun. At merong direction talaga yung pagmamarchang yon. So ganun din yung binabanggit ni Pablo. May direction tayo, ito yung patuloy na maging malapit sa Diyos na Jehovah at sa maayos na paraan natin gagawin iyon. Ayan. No. Nagmamarcha. Ibig sabihin, patuloy. Gumagalaw. Patuloy, napapanatili ang katapatan kay Jehovah. Ayan. Kaya ang makakatulong sabi niyan nga ay yung pagtalakay natin doon sa 4 na prinsipyo ng Biblia. So unahin na natin yung una, huwag pabayaan ang spiritual na routine mo. So baybayin natin yung 3. Hamon. Habang kumukuha ka ng karagdagang impormasyon, magiging mas busy ka at dadami ang kailangan mong gawin araw-araw. Natural lang na gusto mong galingan sa school. Pero baka dahil dyan, mapabayaan mo na ang paglilingkod mo kay Jehovah. Baka hindi ka na maging regular sa pulong at ministeryo. O baka mabawasan na ang panahon mo para sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Salamat. Tanong sa 3. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, anong hamon ang pwedeng mapaharap sa iyo dahil nagiging mas busy ka na? Si Lara, sa iyo? Ang pwede pong maging hamon ay mapabayaan ang paglilingkod mo kay Jehovah, gaya po ng hindi na po maging regular sa pagpupulong at ministeryo, o baka mabawasan na ang panahon sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Ayan. So ano yung paalala sa atin sa Apocalypse 2:4? Pansin niyo yung teksto na yun? Sister Gaspay? Mahalaga po na mag-ingat yung isa kasi pwede pong maiwala niya yung pag-ibig po niya noong una. Ayan. No, dapat hindi mawala yung pag-ibig na yun. Bakit ba? Ano ba yung, kumbaga, natural lang na gusto mo kapag ka nag-aaral ka? Para ba, Niked? Siyempre, normal lang sa isang estudyante na gusto niya pinakamagaling o hindi may honor. Yan. Tatapos siya ng may honor. Kaya gagawin niya ang lahat hanggat maaari. So, dadami ang kanyang mga gawain araw-araw, baka laging busy. So, yun ang punto na lagi niyang bantayan. Baka mapabayaan na niya yung spiritual na routine niya. Ayan. Yun ang hamon. Kapag kumuha ka ng edukasyon, karagdagang edukasyon. So, tignan natin. Ano yung simulain o prinsipyo na pwede nating gamitin dito sa 4? Basahin muna natin mga kapatid yung 1 Korinto 15:58. Kaya mahal kong mga kapatid, maging matatag kayo, di natitinag at laging maraming ginagawa para sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang pagpapagal ninyo para sa Panginoon. So, baybayin natin yung para po. Para patuloy na umabante ang isang bisikleta, kailangan mong patuloy na magpedal. Parang ganyan din pagdating sa kaugnayan mo kay Jehovah. Para manatili kang malapit sa Kanya, dapat na patuloy kang maging aktibo o maraming ginagawa para sa Panginoon. Pero hindi lang ang dami ng panahong ginagamit mo sa paglilingkod ang mahalaga. Mahalaga rin kung ano ang tingin mo sa mga gawaing iyon. Tandaan na ang paglilingkod kay Jehovah ang dapat na pinakamahalaga sa iyo, hindi ang pagkuha ng karagdagang edukasyon. Sinabi ng kabataang sister na si Samantha, nangako ako sa sarili ko na kung mapapabayaan ko ang paglilingkod kay Jehovah dahil sa school, hihinto ako sa pag-aaral. Salamat. So, paano mo masusunod ang payo sa 1 Korinto 15:58? Si Kylie, pakisayo. Kung patuloy lang po ako sa paglilingkod kay Jehovah, kumbaga po sa isang bisikleta, patuloy po akong aandar at hindi hihinto. Kapag sinikap ko na maging aktibo sa pangangaral at sa kongregasyon, hindi ko maiwawala ang pag-ibig at paglilingkod ko kay Jehovah.
At kapag naglingkod po ako sa Kanya, mas malaki din po ang gantimpala at pakinabang. Salamat. Nakita niyo ba yung punto doon sa teksto sa unang Korinto 15:58? Ano yung nakita niyong itinuturo niyon sa atin? Pinapaalala sa atin doon sa teksto. Sister Sardan. Sa teksto po, dapat na makapanatili na malapit sa Diyos. Ibig sabihin, maging busy at patuloy sa paggawa ng alagad. Dahil hindi siya maging sayang, bagkus matuwa ang Diyos na Yehova dahil nakita niya ang pagsisikap mo. Ayan, salamat. No. Ano yung paghahalimbawang ginamit dito? Napansin niyo ba? Para ma-appreciate natin yung punto na gustong idiin sa atin, ano yung example na ginamit? I-describe natin. Sister Pambid. Yun pong bisikleta. Kapag yung bisikleta, huminto siya, tutumba siya. Kaya kapag gusto natin na maging diretso at balanse, dapat umaandar, nagpipedal yung nakasakay sa bisikleta. Yun po yung sinabi ng unang Korinto 58 na maraming ginagawa sa gawain ng Panginoon. Kapag ang isang estudyante o yung kumuha ng additional education ay marami pa rin ginagawa sa paglilingkod kay Jehovah, makakapanatili po siyang nakatayo sa spiritual. Ayan. Salamat. Sister Pambid ulit. Pinapaalalahanan po tayo na hindi ang mahalaga lang ay yung dami ng panahon o oras na ginagamit natin sa paglilingkod. Kinakailangan na totoong-totoo sa atin yung sinasabi ng Mateo 22:37 na yung gawain natin ay dahil sa iniibig natin ng Diyos na Jehovah. At ang edukasyon ay pangalawahin o mga susunod lang dun sa mga mahalagang bagay. Si Samantha, maganda yung naging conviction niya. Bagaman kumuha siya ng additional na edukasyon, pinangako niya sa sarili niya na kapag nahahalata niya na napapabayaan niya na yung paglilingkuran niya dahil sa mga activities sa school, ihihinto niya na yung kanyang pag-aaral. Ayun, di ba? Napakaganda, no? Kaya napalitaw natin talaga yung punto, dapat talagang patuloy, na tapat, na naglilingkod kay Jehovah, kahit na kumuha ka ng karagdagang edukasyon. So, tignan natin, paano natin maikakapit ito? Paano natin magagawa sa 5? Ang pwede mong gawin bago magsimula ang kurso mo. Tiyaking malinaw sa isip mo na ang paglilingkod kay Jehovah ang prioridad mo. Pag-isipan, ano ang plano ko para masiguradong regular pa rin akong makakadalo, makakapangaral, at makakapag-personal study? Pag-isipan din, paano mo napanatili ang focus mo sa paglilingkod sa nakalipas na mga taon ng pag-aaral mo? Kung may dapat kang pasulungin doon, anong mga pagbabago ang pwede mong gawin ngayon? Maging determinado na manatiling aktibo sa paglilingkod kay Jehovah habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon. Pagbutihin ang pag-aaral mo, pero hindi sa puntong may sasakripisyo mo na ang paglilingkod kay Jehovah. Salamat. Tanong sa 5, ano ang pwede mong gawin para makapanatili kang aktibo sa paglilingkod kay Jehovah? Ano ang pwede mong gawin para makapanatiling aktibo sa paglilingkod kay Jehovah? Sister Matubis. Kailangan pong tiyakin na ang priority po ay si Jehovah. Kaya pag-isipan po kung ano yung plano ko para masiguradong regular pa rin na makakadalo, makapangaral, at makakapag-personal study. Ayan. No. So, dinidiin yan kasi ng mga teksto na nabanggit dyan. Ano? Yung kahalagahan ng 3 punto na yan, makadalo, makapangaral, at personal study. So, ano pa yung pag-iisipan mo na makakatulong din, na mahalagang pag-isipan kapag ka nagpaplano kang kumuha ng karagdagang edukasyon? So, nabanggit na yung unang punto, no? Priority mo yung paglilingkod. Ano pa? Pag-iisipan. Sister Teresa.
Pwede rin daw po nating pag-isipan yung tanong kung paano po natin mapanatili yung focus sa paglilingkod sa mga nakalipas na taon ng pag-aaral at kung may dapat po ba tayong pasulungin doon, anong mga pagbabago ang pwede nating gawin ngayon. Yan. No. So, may experience ka na eh, di ba? Dumaan ka na sa ilang taon na pag-aaral. Baka meron kaya kailangang pasulungin doon sa na-experience mo na yun para makapagpatuloy sa paglilingkod kay Jehovah. So, ano ulit yung punto? Pagka kukuha tayo ng additional education, ng karagdagang edukasyon, Sister, dito sa harap, Sister Alburo. At maging determinado ding manatiling aktibo sa paglilingkod kay Jehovah habang kumukuha ng karagdagang edukasyon. Yan. No. Ano yung nakita niyong punto doon sa Matthew 6:24? Sister Barin. Ipinapaalala nito na iisa lang ang pwedeng maging pangunahin. Kaya kahit nagsisikap sa pag-aaral, hindi ito hinahayaang umagaw sa panahon at lakas na para kay Jehovah. Ayan. Pili ka lang ng isa. At siyempre, si Jehovah yon. Diba? Okay, so nakita natin kung paano yung pagkakapit nito. Ano pa yung pwede natin pag-isipan? No, sa 6. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, regular na suriin ang sarili mo. Pwede mong gawin iyan kada buwan. Pag-isipan, malinaw pa rin ba sa isip ko kung ano ang prioridad ko? Huwag baliwalain ang mga palatandaan na nawawala ka na sa focus. Halimbawa, baka napapadalas ka ng nalilate o hindi nakakadalo sa pulong o baka nasasanay ka ng hindi dumalo in person. O kaya naman, baka dumadalo ka nga pero mga homework naman ang iniisip mo. Baka hindi ka na rin regular sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia. O baka nagmiministeryo ka lang para masabing nakalabas ka at gustong-gusto mo na rin umuwi ka agad. Kapag napapansin mong nangyayari iyan sa iyo, kumilos agad. Huwag hayaang makahadlang sa pag-una mo kay Jehovah ang pag-aaral mo. Salamat. Tanong sa 6, ano ang mga pwede mong pag-isipan para matiyak na inuuna mo pa rin si Jehovah sa buhay mo? Maria Espejo, sige po. Una-una nga, suriin muna natin ang ating sarili kung anong natin ang uunahin o ang prioridad. Dapat maging balanse. Halimbawa, sa pulong, dumadalo ka nga ngunit minsan naman sa isang buwan, late pa. Iniisip mo na may assignment ka agad na gagawin sa bahay, na homework, na may deadline kaya hindi mo mapaglingkuran si Jehovah. Apektado rin ang ating field ministry. Kaya ang payo rito, suriin ang sarili na huwag makahadlang sa pag-una mo kay Jehovah. Ayan. Pwede natin tignan yung picture, mga kapatid. Ano nakikita nyo dyan? Sister Chio. May kita po sa picture na parehong naka-open yung dalawang computer monitor po at may mga libro rin po sa paligid ng brother. Yung isa pa nga po ay nakabukas na posibleng nagpapakitang may mga schoolwork pa po siyang kailangan gawin. Pero sa halip po na unahin ang mga iyon, may kita po na i-prioritize niya yung pag-aaral ng bantayan at hindi niya ito ginawa sa mabilisang paraan lang kahit may mga kailangan pa siyang gawin. Sa halip, maingat po niyang sinuri maging yung bawat tekstong nakapaloob dito. Kaya pinapakita po nito na hindi niya hinayaang maging hadlang yung kanyang pag-aaral sa pag-uuna niya kay Jehovah at sa mga espiritual na gawain. Okay, salamat. So, kanina, doon sa paragraph 5, bago ka, nagpaplano ka pa lang na kumuha ng karagdagang edukasyon. Dito, so nakapag-decide ka na, ito naman ang bilin sa atin. Bakit? Bakit ito naman ang sumunod? Na habang nag-aaral ka na, nakapag-decide ka na, nakapagplano ka na, bakit ito ang sumunod na mungkahi para sa atin? Para sa mga
kumuha ng karagdagang edukasyon. Sister Barin, Serena. Kasi baka yung kurso o yung pag-aaral mo, yun yung maging hadlang o distraction mo para dun sa mga mahalagang espiritual na routine na dati mo nang ginagawa, pero dahil sa nagkaroon ka ng mas maraming o kailangan ng time para mag-aral, na iwala yun. Pero yun yung sisikapin na talagang kailangan i-keep yung spiritual routine na yun. Ayan. No. Check mo lagi yung sarili mo. Brother Banikid. Maganda rin yung itinuturo sa atin yung mga nag-aaral, yung sa picture. Na sa larawan, na makikita natin, naghandang mabuti o naghahandang mabuti para sa pulong. Para pagdating niya sa pulong, hindi yung mga homework niya, ang kanyang iniisip, o kaya anong assignment niya sa school, o paano, saan siya manglalakwat sa kasama ang mga klase niya. So, isang aral para sa atin yan. Ayan. No. Si Tere. Kaya maganda daw po na tandaan natin na huwag nating baliwalain yung mga palatandaan na nawawala na yung focus natin. Kasi kapag nasanay na po tayo dun sa ginagawa natin, baka mahirapan na rin tayong bumalik. Ayan. Kaya napakaganda no, ng mga paalala dito. Kaya meron na tayong routine eh. Na-establish na natin yung spiritual routine natin. Ang point lang, huwag mong hahayaan magambala yung spiritual routine mo nung pag-aaral mo. Tuloy pa rin yun. Hindi dapat mabawasan yun. Ayan. Okay, so nakita natin, ganun tayo paraan na hindi natin mapapabayaan yung ating spiritual na routine. Susunod na punto, bantayan ang kakayahan mong mag-isip. Ano naman tong problema na to? Sa 7 tayo. Hamon, kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon, baka magkaroon ka ng mga subject na nagtuturo ng filosofiya at mapanlinlang at walang saysay na mga ideya, kasama na ang ateismo at ebolusyon. Baka maimpluwensyahan ka rin na sobrang umasa sa sarili mo. Ikinuwento ng isang kabataang brother. Hindi lang mga skill ang itinuro sa amin sa school. Itinuro din sa amin kung paano kami dapat mag-isip at madalas, hindi iyon kaayon ng kaisipan ni Jehovah. Halimbawa, itinuro sa amin na para maging matagumpay, kailangan naming umasa sa sarili naming kakayahan. Unti-unti ko tuloy naramdaman na hindi ko kailangan ng tulong ni Jehovah para maging masaya. Dahil dyan, nahirapan akong umasa sa Kanya. Salamat. Tanong sa 7, habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, paano pwedeng maapektuhan ang kakayahan mong mag-isip? Sister Moscosa. May mga subject po na nagtuturo ng filosofiya at mga ideyang taliwas sa itinuturo ng Biblia, gaya ng ateismo at evolusyon. Kaya gaya ng paalala po sa Colossus 2:8, kailangan tayong maging mapagbantay para hindi tayo ma-impluwensya ng ating ang pag-iisip at masunod ang kaisipan ng sanlibutan sa halip ng kaisipan ni Jehovah. Gaya po ng karanasan isang brother, dahil na-impluwensya na siya ng kaisipan ng sanlibutan, nahirapan na siyang umasa kay Jehovah. Unti-unti, naramdaman niya hindi na niya kailangan yung tulong ni Jehovah para po maging masaya. Ayan, May masamang epekto, yung mga turo. Ilang turo sa edukasyon. Dito sa harap, Brother Alburo. Napakaganda ng teksto na binanggit dito, yung 2:8 ng Kolosas. Dapat maging mapagbantay ang mga nag-aaral sa eskwelahan. Kahit sino, ngayon tayo, kahit hindi nag-aaral. Kasi baka ma-impluwensyahan tayo ng turo ng sanlibutan at hindi ayon sa turo ng Kristo. Ayan, Kaya, yun ang mahirap, sa higher education. Meron pa? Si Kylie? Ako po, nung nag-aaral ako, sobrang nakaka-influence sa akin yung kailangan maging top ka or pinakamagaling, at influence din po ng mga classmates tungkol sa mga dreams nila, ambisyon sa buhay nila. Kasi iba po talaga yung pangmalas ng mga kaklase ko dati. Pero ngayon po, nalaman ko na hindi pala yun kaayon sa kaisipan ni Jehovah. Kaya kapag nag-aaral po tayo, pwedeng maghangad ang isa na
ng mga bagay na tunguhin ng sanlibutan. At kagaya nung nabanggit, baka maramdaman pa nga natin na hindi natin kailangan si Jehovah at dahil doon unti-unting hindi na rin tayo magiging masaya. Yan, ano. So, marami pa tayong halimbawa na matatalakay dito sa pagpapatuloy natin. Ngayon, anong prinsipyo ang pwede natin ikapit dito? Tingnan natin, basahin muna natin mga kapatid, Kawikaan 5, 1 and 2. Anak ko, bigyang pansin mo ang karunungan ko. Makinig kang mabuti sa kaunawaan ko para mabantayan mo ang kakayahan mo mag-isip at katotohanan ang laging lumabas sa iyong bibig. Pwede natin yung paragraph 8. Sinasabi ng Biblia na dapat mong bantayan ang kakayahan mong mag-isip. Kailangan nating bantayan ang isang bagay kung may gustong sumira nito o kumuha nito sa atin. Ganyan ang gustong gawin ni Satanas at ng mundo niya sa kakayahan mong mag-isip. Gusto nila itong sirain. Dahil sa impluwensya ng mundo, baka pagdudahan mo na ang sinasabi ng Biblia pagdating sa kung ano ang tama at mali, at kung saan nagmula ang buhay, o kung talaga bang may Diyos. Baka ipaisip sa iyo ng mga tao na kung gagayahin mo ang kaisipan nila, matalino ka. Pero ang totoo, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Salamat. Tanong sa 8, bakit mahalagang mabantayan mo ang kakayahan mong mag-isip? Babantayan, kakayahang mag-isip. Bakit mahalaga? Sir Dan. Kasi po gusto ni Satanas at ng sanlibutan na sirain yung kakayahan nating mag-isip. Pwede silang magtanim ng pagdududa sa atin tungkol sa mga itinuturo ng Biblia, tungkol sa kung ano yung tama at mali, sa paglalang, at maging doon sa pag-iral ni Jehovah. Kaya kailangan nating maging mapagbantay at huwag basta tanggapin yung anumang idea na tiluwas sa kaisipan ni Jehovah. Yan. No. So, bantayan, sabi. Brother Alburo. Baka mamaya hindi na ito kaisipan ng Diyos na Jehovah at kaisipan ito ng mundo. At ang karunungan ng sanlibutan ayon sa binanggit sa 1 Corinthians 3:19 ay kamangmangan sa Diyos. Yan. Kahit ano pa yung maabot mo na edukasyon sa sanlibutan ito, kamangmangan pa rin yun sa Diyos. No? Kaya ito'y dinidiin sa atin. Ngayon, paano natin maikakapit itong simulain na ito? Tingnan natin sa 9. Ang pwede mong gawin bago magsimula ang kurso mo. Para mabantayan ang kakayahan mong mag-isip, siguraduhin na kumbinsido kang tama ang sinasabi ng Biblia bago ka kumuha ng karagdagang edukasyon. Pag-isipan ang mga tanong na gaya nito. Bakit ako naniniwalang may Diyos? Bakit kumbinsido ako na galing sa Diyos ang Biblia? Bakit ako naniniwala na mapapabuti ako kung susundin ko ang mga pamantayan sa Biblia at hindi ang pamantayan ng mundo? Isipin din ang nakalipas na mga taon ng pag-aaral mo. Noong nakita mong kumbinsido ang iba sa turo ng ebolusyon, nagduda ka ba kung talagang may Diyos na lumalang ng lahat ng bagay? Noong nakita mo naman ang maling mga ginagawa ng mga kaklase mo, natukso ka bang gayahin sila? Kung oo ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na iyan, ano ang pwede mong gawin ngayon para maging kumbinsido ka sa mga paniniwala mo? Maging determinadong bantayan ang kakayahan mo mag-isip habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon. Salamat. Tanong sa 9, ano ang pwede mong gawin para mabantayan ang kakayahan mo mag-isip? Si Don? Siyo? Para mabantayan po ang kakayahan nating mag-isip bago magsimula ang kurso, mahalagang tiyakin po natin na kumbinsido tayo sa mga paniniwala, lalo na sa mga turo ng Biblia. Maglaan po tayo ng panahon para pag-isipan kung bakit naniniwala sa Diyos at kung paano makakabuti ang pagsunod sa kanyang mga pamantayan. Sa pamamagitan po nito, mas magiging matatag tayo at hindi madaling naapektuhan ng impluwensya ng iba habang nagpapatuloy sa edukasyon. Salamat. Ano pa yung pwede mong reviewin? So yun yung mga kailangan mong tiyakin, nabanggit na. Pero sa experience mo, ano yung kailangan mong reviewin?
Sister Gaspay? Binanggit po dito nung nakita po nung isang kabataan yung na marami po sa mga klase niya yung naniniwala sa evolusyon. Nagduda po kaya siya kung talaga bang may Diyos na naglikha at kung nakita po naman niya na may mga ginagawa yung mga kaklase niya, natutukso po kaya siyang gayahin iyon. Ayan. So, may natutunan ka na doon sa experience mo di ba? Sa pag-aaral. Ngayon, mag-aaral ka na naman ulit. Kaya kailangan mong alalahanin niyo, baka mayroon kang kailangang pasulungin. Sister Barin? Kaya nga nakabold o idiniin yung salitang bago para ipakita nito na yung paghahanda sa pananampalataya ay ginagawa muna bago harapin yung mga hamon ng karagdagang edukasyon. Ayan, So, yun ay doon natin magagamit yung ating kakayahang mag-isip. Dito sa mga paghahanda na ito. Kakayahang mag-isip. Kalong Timoteo 2:16 hanggang 18, ano yung nakita niyo magandang punto? Sa teksto. Sister Barin. Sarina. Sabi doon, iwasan yung walang saysay na mga usapan o kaya sa madaling salita, yung karunungan ng sanlibutan na pumasok sa isip mo. Kasi kapag hahayaan mo ito na unti-unting pumasok sa isip mo, makokorrupt nito yung dati mong kaisipan at maililihis ka nun sa katotohanan. Ayan. Sa napansin niyo dun sa teksto, saan inihalin tulad? Ito? Yung mga walang saysay na usapan at mga turo. Sister Ursal, pagsayo po. Tinulad ito sa gangrena, matinding sakit na kakalat. Ayan, kakalat yan, palaki ng palaki. Kaya, ingat tayo, Kailangan nating pagganahin yung ating kakayahang mag-isip kapag nagpaplano tayo sa pag-aaral. Meron pang patuloy sa 10? Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, regular na suriin ang sarili mo. Pag-isipan, natatanggap ko na ba ang masasamang ginagawa ng mga nakakasama ko? Madali ko bang makita kung kaisipan lang ng mundo ang itinuturo sa akin? Talaga bang kumbinsido ako na kaharian lang ng Diyos ang solusyon sa problema ng mga tao? Para mabantayan ang kakayahan mong mag-isip, patuloy na pag-aralan ng Biblia at pag-isipang mabuti ang natututuhan mo. Makakatulong iyan para talagang maging kumbinsido ka na totoo ang sinasabi ng Biblia. Salamat. Tanong sa 10, paano mo patuloy na maiingatan ang kakayahan mo mag-isip? Paano patuloy na maiingatan ang kakayahan mag-isip? Sister Isa Bansale? Mahalaga po na regular na sinusuri natin yung sarili natin. At pwede natin pag-isipan yung mga tanong na natatanggap ko na ba ang masasamang ginagawa ng mga nakakasama ko? Madali ko bang makita kung kaisipan lang ng mundo ang itinuturo sa akin? O talaga bang kumbinsido ako na kaharian lang ng Diyos ang solusyon sa problema ng mga tao? Ayan. So ano makakatulong sa'yo? Kapag halimbawa nakikita mo medyo na-impluwensyahan ka na, nadadala ka na ng kaisipan ng sanlibutan, anong dapat na gawin mo, Sister Santiago? Regular pong pag-aralan ang Biblia, tapos pag-isipang mabuti yung mga natututunan. Ayan. Kailangan, ano yung ma-maintain mo sa sarili mo? Father Barin? Kailangan na kumbinsido talaga tayo na totoo ang sinasabi ng Biblia. Ayan. Pag kumbinsido, talagang 100% yun. At hindi yun pwedeng palitan ng ibang mga turo ng sanlibutan ito. So sa ganon, pagka ginagawa natin yun, maipapakita natin na talagang nagagamit natin yung kakayahan natin mag-isip. Alam naman natin kung ano yung tama, natutunan na natin yan. So pagka may pumapasok na impluensya, haharangan na kagad natin yun. Okay, so nakadalawa na tayo. Yung pangatlo, gamitin ng tama ang oras mo. 11.
Hamon, kakain ng maraming panahon ng pagpasok mo sa mga klase at pag-aaral para sa mga subject mo. At kapag may mga test at project ka, baka nga maging mas busy ka pa. Kung hindi mo gagamitin ng tama ang oras mo, pwede kang sobrang ma-stress o ma-burnout pa nga. Kaya bukod sa pag-aaral, napakahalagang maglaan ka rin ng panahon para alagaan ng sarili mo. Salamat. Tanong sa 11, habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, bakit posibleng mahirapan kang balansehin ang oras mo? Bakit? Bakit posibleng mahirapan ka? Sister Tulagan? Kadalasan po kasi halos lahat ng estudyante pagka nag-aaral, laging may exam, may project, may mga practice. So doon po sila nagkakaroon ng sobrang busy kaya nahihirapan po silang balansin yung oras nila at kadalasan minsan nga dumarating sa puntong na-stress sila at nagkakasakit. Ayun. No, pati yung sarili, hindi na nabibigyan ng time. Sobrang daming ginagawa. So yun ang hamon, ano? Ano yung simulain o prinsipyo na makakatulong sa atin? Tingnan natin dito sa 12, basahin muna natin Efeso 5:15 at 16. Pakisuyo yung subaybayan, mga kapatid. Kaya bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ng oras ninyo dahil napakasama na ng panahon. Subaybayan natin yung para po 12. Pinapayuhan tayo ng Biblia na gamitin sa pinakamabuting paraan ng oras natin. Baka mahirapan kang gawin iyan kung minsan kasi napakarami mong kailangang gawin. Halimbawa, kailangan mo maglaan ng panahon para mag-aral para sa mga subject mo. Pero ang mas mahalaga dyan, dapat mong tiyakin na may panahon ka para sa mga kapatid sa kongregasyon at sa pamilya mo. At syempre, ang pinaka-prioridad mo ay ang espiritual na kagawain na makakatulong para manatili kang malapit kay Jehovah. Baka may trabaho ka rin o mga responsibilidad sa pamilya. Isa pa, para maalagaan ang kalusugan mo, kailangan mo ng sapat na pahinga at exercise. Para magawa mo lahat ng iyan, dapat na may maayos kang schedule. Salamat. Tanong sa 12, anong ang mga kailangan mong isama sa schedule para magamit mo sa pinakamabuting paraan ang oras mo? Ano yung mga kailangan mong isama sa iyong schedule? So, pati yung paggamit ng oras, kailangan natin iplano, no? Ano yung mga kailangan isama? Sister Baswell? Ilan po sa pinakamahalagang mga bagay na dapat na isama sa schedule ay yung sa spiritual na gawain po. Gayon din po yung panahon para sa mga kapatid sa kongregasyon at sa pamilya. Ayan. No. Salamat. Meron pa? Meron pa kayong nakita dyan na mahalaga rin? Kailangan isama at hindi mapabayaan. Sister Kayubit? Yung binabanggit po sa Mateo 6:33 na dapat yung pinaka-priority ng isa yung spiritual na mga gawain na makakatulong para mapanatili ng isa yung malapit na kaugnayan kay Jehovah. At Ayan. bagaman may mga trabaho rin po at responsibility sa family, mahalaga rin na maalagaan yung kalusugan at kailangan din ng sapat na pahinga at exercise. At para din po magawa yung lahat ng yan, mahalaga na may maayos na schedule yung isa. Ayan, ano. So, yan pumapasok yung tamang paggamit sa oras. Kasi, hindi ka pa nag-aaral, hindi ka pa kumukuha ng karagdagang edukasyon, busy ka na eh. Marami ka ng spiritual activities, may mga routine ka na, di ba? Eh, dadagdag pa to. Kailangan wala kang mapabayaan. Pero syempre, priority yung iyong spiritual na routine. Kaya yung time management ay napakahalaga, ay maayos na schedule. So ano yung pwede natin gawin? Tignan natin sa 13. Ang pwede mong gawin bago magsimula ang kurso mo. Sinasabi ng Biblia na kung magpaplano ang isang tao, magtatagumpay siya. Masusunod mo ang prinsipyong iyan kung gagawa ka ng makatotohanang schedule bago ka kumuha ng karagdagang edukasyon. Makakatulong kung pag-iisipan mo ang mga ito. Sa nakalipas na mga taon ng pag-aaral mo,
paano ka nakapaglaan ng panahon para sa mas mahalagang bagay? Kung may dapat kang pasulungin doon, ano mga pagbabago ang pwede mong gawin ngayon? Tandaan na kung may maayos kang schedule, hindi ka masyadong mai-stress dahil sa paghahabol sa oras. Salamat. Tanong sa 13, ano ang pwede mong gawin para magamit mo sa pinakamabuting paraan ang oras mo? Anong pwede mong gawin? Sir Dan? Tulad po nung binabanggit sa Kawikaan 21:5, nagtatagumpay yung taong nagpaplano. Kaya pwede po nating iplano yung schedule natin, i-organize at gawing makatotohanan yung schedule natin. Maganda po kung isusulat natin mismo yung oras, yung haba ng oras na gagamitin natin para sa mga bagay na kailangan nating ma-accomplish sa isang araw. Ayan. Sister Francia. Maganda rin yung binanggit doon sa reference kung bakit mo kailangang i-budget ang oras mo. Yung panahon pala ay parang pera, na kapag ka ginastos mo ito, o nasayang mo, hindi mo na ito mababawi. Ganon din pala yung panahon natin. Ayan. Napakagandang paghalimbawa sa panahon. Brother Espejo. Tama yun, kasi napakahalagang gumawa ng plano kahit sa anumang bagay. Halimbawa, doon binanggit kanina sa pera, magplano bago gumastos. Dapat tandaan malamang hindi natin mabibili ang lahat na gusto natin. Pero ang payo, maging matalino sa paggastos. Ayun. Okay, salamat po doon sa punto na yun. Napansin nyo, no? Ang ginamit na salita ay makatotohanan schedule. Realistic. Kaya kailangan pag gagawa ka ng schedule mo, yung kaya mong sundin. Kasi kung hindi, wala lang. May schedule ka nga pero hindi mo naman nasusunod. Di bali wala lang yun. Kaya kailangan makatotohanang schedule. Okay. Pumapasok din dyan yung pagpaprioritize ng mas mahalagang mga bagay. Okay, tingnan pa natin sa 14. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, regular na suriin kung paano mo ginagamit ang oras mo. Pag-isipan, may sapat na panahon ba ako para sa pahinga at exercise? May panahon din ba ako para makasama ang mga kapatid sa kongregasyon? Natatapos ko ba ang mga homework ko bago ang deadline? Kung hindi, dahil ba iyon sa napakarami kong kailangang gawin o dahil lang sa pinagpapaliban ko lagi ang mga gawain ko? Sa tingin ba ng mga kaibigan at kapamilya ko, may mga kailangan akong baguhin sa paggamit ko ng oras? Kung nakita mo na may kailangan kang i-adjust sa schedule mo o kailangan mo lang mas magsikap na sundin iyon, gawin iyan agad. Pwede ka ring humingi ng payo sa mga kakilala mong mahusay sa paggamit ng oras. Salamat. So ito na, nakagawa ka na ng schedule. Sa tingin mo, realistic yon, pero ano pa rin yung kailangan mo? Ang tanong, anong mga tanong ang pwede mong pag-isipan para masuri ang paggamit mo ng oras? Ano yung mga tanong na pwedeng pag-isipan? Para ma-examine mo, masuri mo kung tatas ba si Erich? Sige, si Erich. Pwede po nating pag-isipan ang mga tanong na may sapat na panahon ba ako para sa pahinga at exercise? At may panahon din ba ako para makasama ang mga kapatid sa kongregasyon? Ayan. So, kasama yan sa pag-iisipan mo, no? Pahinga, exercise, at pakikisama sa mga kapatid. Ano pa? Kung nagagawa mo yun, di wala namang problema. No? Pero ano pa yung iba? Sister Pambit. Kung yung mga homework ba nagagawa natin on time o baka naman hindi natin nagagawa yon dahil sa sobra bang dami ng gawain natin o nagpa-procrastinate tayo o pinagpapaliban natin yon. Kapag ganun, pwede tayong mag-adjust sa schedule natin at pwede rin tayong humingi ng tulong dun sa mga magaling sa time management. Ayan. So, kuminsan baka hindi mo nare-realize, pero
pagka ganun, medyo nabanggit ni Sister Pambide, pero ano pa yung makakatulong sa atin para matiyak natin na tama yung ginawa natin na schedule? Kung minsan kasi, akala mo, okay lang yung schedule na ginawa mo eh. Sister Pambid, Sheba. Makakatulong po yung binabanggit ng Kawikaan 11:14 na kumuha tayo ng mahusay na mga patnubay o yung mga kilala na mahuhusay nga sa time management. Dahil minsan meron tayong mga bagay na hindi nakikita pero nakikita ng iba. Kaya sila yung maaaring makatulong sa atin kung papaano natin mamamanage yung paghawak natin ng oras. Ayan. Salamat. Sister Francia. Meron tayong habit na maya-maya na, saka na lang. Pero pinapayo ng Biblia na gawin agad kung kung may oras na, gawin na agad, hindi na ipamaya-maya pa. Ayan, hindi nagpapaliban. Kaya, pagka na ikapit natin itong mga mungkahi na ito, at saka yung mga pagsusuri, maiko-correct natin kung kailangan i-correct, masasabi natin na nagagamit natin ng tama ang ating oras. Okay. Yung susunod na punto, patuloy na lumakad na kasama ng marurunong. Sa 15 tayo. Hamon, habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, baka yayain ka ng mga kaklase mo na sumama sa kanila pagkatapos ng klase. Baka gustuhin mong makabanding sila kasi pareho kayo ng mga interes at sanay kang nakakasama sila sa klase. Baka nga pakiramdam mo, mas nakaka-relate ka sa kanila kaysa sa mga kapatid sa kongregasyon. Pero dapat mong tandaan na kahit may mga pagkakapareho kayo ng mga kaklase mo, magkaiba kayo ng mga pamantayan. Kapag mas madalas mo silang nakakasama, mas malamang na magaya mo ang mga paraan ng pag-iisip nila. Iyan ang nangyari kay Michael na 4 na taong nag-training para maging electrician. Sinabi niya, noong nasa training ako, may mga kasama akong nagmumura, nakikinig sa mga kantang hindi para sa mga Kristiyano at walang paggalang sa mga babae. Mahigit 40 oras kada linggo ko silang kasama. Kaya bandang huli, naisip ko na tuloy na hindi ganoon kasama ang ginagawa nila. Salamat. Tanong sa 15, habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, anong hamon ang pwedeng mapaharap sa iyo? Anong hamon? Sister Pangilinan? Yung karanasan ni Michael, sabi niya, dahil sa mahigit na 40 oras niyang nakakasama yung mga classmates niya na nagmumura, nakikinig sa mga kantang hindi pang Kristiyano at walang paggalang sa babae, malaunan, naisip na niya na hindi naman ganoon kasama yung ginagawa nila. Kaya ang hamon na yung posibleng magaya yung paraan ng pag-iisip ng mga classmates dahil sa haba ng oras na kasama sila. Ayan. So, pagka matagal na kayong laging magkakasama, ano yung pwedeng mangyari? Ano yung kadalasan na nangyayari? Actual na nangyayari? Sister Tulagan. Madalas po kasi pagka madalas mo nang kasama yung isang tao na gano'n yung ugali, parang ma-adapt mo na rin kung ano yung ginagawa nila. Oh, salamat. Sister Ursal? Yun na rin. Ayun din pala. Ayan. So, parang maingganyo ka na, di ba? Na makasama sila eh. Ano ba yung karaniwan, maling nararamdaman ng mga laging magkakasama? Pare ba rin? Baka matukso tayo na na maka-banding din natin ng mas daming panahon yung mga ka-eskwela natin kasi ang pakiramdam natin mas nakaka-relate tayo sa kanila kaysa doon sa mga kapatid sa kongregasyon kasi pareho tayo ng interes at pareho tayo ng pinapag-aralan, madalas tayong magkakasama kaya parang mas nakaka-relate tayo sa kanila. Ayan. No. Pero ano yung totoo? Sister Lusong. Yung mga kaklase natin at tayo, magkaiba yung pamantayan. Kaya hindi tayo dapat sumama sa kanila. Ayan. No. Ibang pamantayan, iba takbo ng isip. Sister
Pambid? Kaya delikado po na hindi tayo naglalagay ng boundaries kasi naiisip natin na normal na yung ginagawa nila or nai-immune na tayo. Na hanggang sa dulo, parang iniisip natin na hindi naman pala masama yung ginagawa nila. Kaya napakadelikado po na wala tayong boundaries doon sa mga hindi naniniwala o hindi kapareho ng ating paniniwala. Ayan. Anong teksto? Brother Basuel? Kaya napakaganda po yung payo ng unang Korinto 15:33 na yung masasamang kasama ay sumisira sa magagandang ugali. Kaya mas malamang na magaya natin yung paraan na pag-isip ng mga kaklase natin kung mas madalas natin silang kasama. Kaya dapat natin mag-set ng boundaries. Ayan. So, idiin pa natin yan dito sa susunod na paragraph, ano? Pero basahin muna natin yung Kawikaan 13:20. Pakisubaybayan, mga kapatid. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Sa para po 16. Pakisuyo. Sinasabi ng Biblia na pwede tayong mapahamak dahil sa masasamang kasama. Pero sinasabi rin ito na ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Ito ang punto. May impluwensyahan tayo ng mga nakakasama natin. Pwede tayong mapabuti o mapasama dahil sa kanila. Kaya piliing maging kaibigan ang mga taong naglilingkod kay Jehovah gaya mo. Makakapagtiwala kang gusto nila ang pinakamabuti para sa iyo. Salamat. Ano ang itinuturo sa atin ng Kawikaan 13:20? Sister Tulagan? Malaki po yung impluwensya ng mga nakakasama natin. Pwede po tayong mapabuti o mapasama dahil sa kanila. Kaya mahalaga pong piliing mabuti yung mga magiging kaibigan natin at tiyaking sila po ay mga taong naglilingkod rin kay Jehovah. Ayan, di ba? Ang ganda ng paalala ng Kawikaan 13:20. Piliin mo yung makaka-impluwensya sa iyo sa mabuting paraan. Okay, so ano yung pwede mong gawin? 17. Ang pwede mong gawin bago magsimula ang kurso mo. Magpasya na kung paano mo lilimitahan ang pakikisama sa mga kaklase mo. Sinabi ng brother na si Trenton, "Mabait akong makitungo sa mga kaklase ko, pero hindi ako sumasama sa kanila pagkatapos ng klase. Mga kaklase ko lang sila, hindi malalapit na kaibigan." Ikaw, anong limitasyon ang itinakda mo? Para masagot iyan, pag-isipan. Sa nakalipas sa mga taon ng pag-aaral mo, paano mo nilimitahan ang pakikisama sa mga kaklase mo? Kung may dapat kang pasulungin doon, anong mga pagbabago ang pwede mong gawin ngayon? Maging determinado na lumakad na kasama ng marurunong at limitahan ang pakikisama sa mga hindi nagmamahal kay Jehovah. Salamat. 17. Ano ang pwede mong gawin para maiwasan ng masasamang kasama? Ano ang pwede mong gawin, Brother Santiago? Kasi po. Yung paglimita, paggamit ng panahon. Kasi kung ituturing lamang natin silang kaklase, hindi mga mabubuting mga kasama o mga kaibigan, maganda yon. At yan mismo yung sinabi ni Trendon. Mababait naman yung mga kasama niya ay mga kaklase niya, makitungo sa kanya. Pero hindi niya itinuring sila na mga kaibigan. Talagang pinakikita dito na mahalaga din na susuriin ng isa yung sa nakalipas na mga taon ng pag-aaral niya kung paano niya nililimitahan yung pakikisama sa mga kaklase niya. At pasulungin pa yung kailangan dapat pagbabago kung mayroong siyang nakitang nakaka-impluwensya sa kanya na masama. Ang pinakadeterminado natin gawin ay ang lumakad kasama ng mga marurunong. Ayan. No. So sa umpisa pa lang, nagpaplano ka pa lang, nakukuha ka ng karagdagang edukasyon. Ano na yung kailangan mong magawa? Matiyak. Ano na yung kailangan mong matiyak? Ano na yung kailangan mong... Sino yun? Brother Rosal. Kung paano mo lilimitahan yung pakikisama mo sa mga kaklase mo. Yan. Mag-set ka na ng limitation. Diba? Malinaw na yun sa'yo. Hanggang saan lang
yung pakikisama mo. Nakaset na yun. Pag napunta ka na sa ganong sitwasyon, alam mo na, hanggang dito lang ako. Bahala kayo, hindi na ako sasama dyan. Yan. So, napakaganda ng punto na itinuturo sa atin dito. No? Pinaghahanda tayo, bago pa lang. No? Okay, sa 18 tayo. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, regular na suriin ang pakikisama mo sa mga kaklase mo. Pag-isipan, masyado na ba akong nagiging close sa kanila? Nagagaya ko na ba ang mga ugali at paraan ng pagsasalita nila? Kung si Jehovah ang tatanungin, anong masasabi niya sa pakikisama ko sa kanila? Kung may napansin ka na kailangan mong baguhin, gawin iyan agad. Tiyakin na ang magiging mga best friend mo ay mga taong kagaya mo na nagmamahal kay Jehovah. Huwag ding mag-alangan na magpatotoo sa mga kaklase mo. Dahil kilala ka nila at nakakasama ka nila, may maganda kang pagkakataon para tulungan silang malaman ang katotohanan. Salamat. 18 tayo. Anong mga tanong ang pwede mong pag-isipan? Tignan din natin yung larawan. Ano yung mga tanong na pwede natin pag-isipan? Si Sergio. Pwede po nating pag-isipan kung masyado na po ba tayong nagiging close dun sa mga classmates natin o kung nagagaya na po ba natin yung ugali at paraan ng pagsasalita nila. At kung si Jehovah po yung tatanungin, ano po kaya yung masasabi niya sa pakikisama natin sa kanila? Yan. No. So, pagka anong mungkahi, pagka may nakita kang hindi positibo dun sa self-evaluation mo, ano yung payo? Sir Gaspay? Kumilos po agad at baguhin iyon. Ayan. No. So, pag tinanong ka, sino ang best friend mo sa school? Baka wala. Di ba? Ayan. So, ano pa yung isang maganda na nakita niyo dyan sa picture? Na magandang mungkahi din yan. Parang ano yan? Parang tawag doon? Protection. Di ba? Sister Barin. Na hinihikayat tayong huwag mag-atubiling magpatotoo sa mga kaklase. Kapag kilala nila tayo bilang mga saksi ni Jehovah at nakikita nila yung mabubuting paggawi natin, mas nagiging bukas sila sa pakikinig kapag nagkaroon ng pagkakataong magpatotoo. Ayan, ano. Brother Dumalaon. Kaya yung binanggit kanina, yung limitation ng paikisama, napakahalaga nito dito sa paragraph 18. Kasi minsan, kapag sobrang close din ng mga nag-aaral sa mga kaklase nila, nahihirapan din magpatotoo eh. Kasi bakit? Kilala eh, sasabihin sa kanila, kilala kita. Di ba? May ganun, huwag ako, kilala kita. Kasi nga, na-adapt mo yung ugali nila eh. Pero kapag nag-set ka ng boundaries, tapos pinakita mo yung tawag dito na ikaw ay isang saksi ni Jehovah, makikinig sila eh. Kaya napakahalaga po talaga dito sa pinag-aaralan natin na pag-isipan ito ng mga kumukuha ng karagdagang edukasyon. Yan, magandang punto yan. Ano? Okay, so malinaw na yun. Ano? So nakita natin na talagang kailangan lang maging wise tayo no? Sa paglakad, lalo na kung kukuha tayo ng additional education. So isa pang punto, maging handa, 19. Kung gusto mong umakyat sa bundok o mag-hiking ng isang tao, may mga kailangan siyang ihanda bago siya magsimula. Halimbawa, kailangan niyang siguraduhin na nasa mabuting kondisyon ang katawan niya, na angkop ang susuotin niya, at na alam niya ang goal o destinasyon niya. Kahit hindi niya alam ang lahat ng posibleng mangyari, makakatulong sa pag-hiking niya ang mga ginawa niyang paghahanda. Sa pagkuha mo ng karagdagang edukasyon, may mga kailangan ka ring siguraduhin. Dapat mong panatilihing malakas ang pananampalataya mo. Isuot ang kompletong kasuotang pandigma mula sa Diyos. At panatilihing malinaw sa isip kung ano ang goal mo. Ang mapasaya si Jehovah sa lahat ng ginagawa mo at hindi ang maging matagumpay sa mundong ito. Salamat. 19. Paano ka maghahanda para mapagtagumpayan ng mga hamon habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon? Pwedeng magbigay ng ilustrasyon. Sister Banikid.
binigay na ilustrasyon dito ay kung ang isang tao ay gusto niyang umakyat ng bundok o mag-hiking, siyempre meron siyang mga paghahanda na gagawin bago siya magsimula sa gagawin niyang iyon. Sisiguraduhin niyang yung katawan niya ay nasa mabuting kondisyon, malakas, at gayon din yung susuotin niya, dapat angkop ito, at alam din niya yung goal o destination niya. Kaya ganun din sa isang kabataan o isa na gustong kumuha ng karagdagang edukasyon, kailangan niya din na siguraduhin na yung kanyang kaugnayan kay Jehovah ay malakas at malakas yung kanyang pananampalataya upang hindi siya maanod ng sanlibutan sa maling mga gawain. Kaya din siguraduhin niya na suot din niya yung kompletong kagayakang pandigma mula sa Diyos na Jehovah at manatili din na malinaw yung kanyang goal na hindi yung magtagumpay o magkaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap, kundi ang pinakamahalagang goal niya ay yung mapasaya si Jehovah at magamit niya yung pinag-aralan niya sa paglilingkod at buong paglilingkod kay Jehovah. Salamat. No. So, yung pinag-aralan natin, yan ay makakatulong doon sa mga nagpaplano na kumuha ng karagdagang edukasyon. So, huling para po tayo sa 20. Pinapayuhan tayo ng Biblia, patuloy na subukin kung kayo ay nasa pananampalataya, patuloy na patunayan kung ano nga kayo. Pwede mong gawin iyan habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon. Regular na suriin ang sarili mo, may kinalaman sa mga puntong tinalakay sa artikulong ito. Hindi mo ba napapabayaan ang spiritual na routine mo? Binabantayan mo ba ang kakayahan mo mag-isip para hindi ito maimpluwensyahan ng kaisipan ng mundo? Ginagamit mo ba ng tama ang oras mo? Iniiwasan mo ba ang masasamang kasama at pinipiling maging kaibigan ang mga lingkod ni Jehovah? Dapat mong pag-isipan ang mga tanong na iyan, nag-aaral ka man, nagtatrabaho, o anuman ang ginagawa mo. Panatilihing malakas ang pananampalataya mo kahit ano pa ang sitwasyon mo. Kung sisikapin mong gawin iyan, siguradong pagpapalain ka ni Jehovah. Maraming salamat, Brother Tisara, sa pagbasa ng mga parapo. Tanong sa 20, paano mo patuloy na masusubok kung nasa pananampalataya ka? Parang review na to. So, paano mo patuloy na masusubok kung nasa pananampalataya ka? Isa-isahin natin, yung mga natalakay natin. Sister Pambid? Si Jean. Una po yung titiyakin natin na mayroon tayong malusog na spiritual na rutina. Ayan. Spiritual na routine, huwag pababayaan. Ano pa? Sister Gaspay. Ikalawa po, bantayan po yung kakayahang mag-isip at hindi maimpluwensyahan ng sanlibutan ito ang kaisipan ng isa. Ayan. Yung kakayahang mag-isip ng tama. Sister Basuel. Kailangan din pong gamitin ng tama yung ating oras. Yan. Time management. Sister Miranda. Kailangan din po iwasan natin ang masamang kasama at piliin natin yung mga kaibigan na naglilingkod kay Jehovah. Yan. So ito ba, itong pinag-aralan natin ay talagang kapit lang doon sa mga nagpaplano na o kumukuha ng karagdagang edukasyon? Para sa kanila lang ba ito? Sister Delgado. Sheena. Makakatulong din po ito sa atin kapag nag-work po tayo. Yan, nag-work. Ano man ang ginagawa natin? Same principle. No? Yun ang mahalaga, yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Ano pa ang sitwasyon? Pagka nagawa natin to, naikapit natin to, siguradong pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikibahagi sa ating pag-aaral. Meron lang tayong 3 tanong na lang. Mabilis lang natin sagutin. Bago kumuha ng karagdagang edukasyon, anong pwede mong gawin para masiguradong hindi mo mapapabayaan ang spiritual na routine mo? Sister Moscosa? Sa unang Korinto 15:58, dapat na laging maging abala sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya
dapat na maging determinadong patuloy na maging aktibo sa ating spiritual na routine para makapanatili yung malapit na ugnayan natin sa ating Diyos na Jehovah. Yan, priority pa rin yung paglilingkod kay Jehovah. Para masiguradong mababantayan mo ang kakayahan mo mag-isip. Sister Fria. Kailangan po nating siguraduhin na kumbinsido tayong tama ang tinuturo ng Biblia at na ang pamantayan nito ang pinakamainam. Ayan. Para masiguradong magagamit mo ng tama ang oras mo at maiwasan ang masasamang kasama. Meron pa ba? Dito, si Mother Morante. Pwede po tayong gumawa ng schedule o humingi ng payo sa isa na marunong sa time management at gayon din magtagda po tayo ng limitasyon sa pakikisama po sa iba. Ayan. No. So, napakaganda ng ating pinag-aralan ng umaga. Talagang makakatulong ito, hindi lang dun sa mga nagpaplanong kumuha ng karagdagang edukasyon, kundi sa ating lahat. No? Ano man ang ating ginagawa. So, bilang pagsasara ng ating pagpupulong, tayo ay aawit. Pakisuyo yung tumayo kung angkop sa inyong kalagayan. Song number 87 ang ating aawitin, Halikayo at Guminhawa, Hebreo 10:24 at 25. Pagkatapos natin ng ating pag-awit, pakikisuyo natin ating speaker, si Brother Dumalaon, para sa closing prayer. So, baybayin natin ang himig at tayo ay umalinsabay.